kapayapaan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God para sa isa na namang pagayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahon ngayon ay pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahon ngayon. Mga hiwaga, talingaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan ay sasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, sinabi ko nga sa inyo, hindi ko kayo babatiin na magandang umaga dahil wala pang lumitaw na magandang umaga. Kaya alisin na yung ugali nyo na good morning, good morning. Wala namang good morning. Kasi nungalingan yung good morning. Alright. Ang ating topic pag-usapan, ang mga lihim na karunungan na natuklasan ko mula pa nung ako'y naglilingkod sa Diyos na ang nakakita ng krimen at hindi na bunyag. Tandaan nyo ha, yan ang natuklasan ko. Lihim na hiwaga ng buhay ng tao. Dahil marami akong nakita na pasyente ko na bulag. Mula pa nung bata sila. Dahil sila pala yung mga tao na nakakita ng krimen noong unang panahon at hindi nila binunyag. Hindi sila nagsalita. Hindi sila nagsalita. Naging pipi, naging bingi. Kaya nagbulag-bulagan sila. Yun ang ibig sabihin. Ang parusa ay tunay na bulag. Tandaan nyo ha. Pag muling sinilang, Pag bulag na silang sila. muli, bulag na sa habang panahon ng kanyang buhay. Huwag na mangyari. So gusto ganyan mangyari. Yan ang natuklasan kong hiwaga sa aking panggagamot. Dahil marami akong nakita, malabo mata, bulag na mata. At gusto nila makakita. Pero ang dumating sa isip ko na pinarating ng Diyos sa aking kaisipan, na yan ay mga kasalanan noong unang panahon na nakakita ng krimen at hindi nila binunyag. Kaya sila ngayon ay isinilang na bulag para hindi na sila makakita pa. Alright, so ngayon, itong pinag-uusapan ninyo na confidential fund. Sino nagbalangkas itong confidential fund? Bakit confidential? Alam niyo ibig sabihin ng confidential? Secret. Lihim. Lihim na pera na inyong nanakawin din naman ng lihim. Ganun ba? Ayaw nyo mabubunyag? Nabulgar. May nagbunyag. May tapat na tao na nakonsensya siya. Kamukha ni Dilema. Noong nanakawin ni Gloria ang pera ng Malacanang, nag-resign si Dilema. The Hyatt 10. Yung Hyatt 10 na nagtago doon sa hotel, The Hyatt. Alright, kinakasuhan nila si Dilema. Dahil binulgar niya. Hindi niya binulgar, pero nag-resign siya. Understood na hindi niya makakonsensya yung pagnanakaw ni Gloria nung panahon niya. Tandaan nyo ha. At kinukonsider nila mga taksil sa kanila yung mga nagbubulgar ng katotohanan. Alright. Taksil ha, dahil sindikato kayo eh. Yan ang number 1 na sindikato. O magkano na nakuha ni Juan? Duterte. Sara Duterte, di 500 million sa inyo. Saan nanggaling yun? Hindi ba doon sa confidential fund? Alright. Dito sis, madali palang nakawin yung confidential fund dahil meron ba kasi magnanakaw na bulgar niya ang kanyang pagnanakaw? Siyempre, kaya confidential eh. Lihim. Para malinaw na pagnanakaw, ilihim talaga yung nanakawin. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. Bakit? Confidential. Fund. Hindi ba yung tinatawag ninyong pork barrel ay fund din naman yan para sa tao? Ninanakaw ng mga tao ng panahon ni Iraq. Kaya pinatigil niya yung pork barrel.
Ayaw ninyo. Dahil yung 4 barrel, ninanakaw lang ng mga senador at pinagkakaloban ng tungkulin para ibigay sa tao, lalo na doon sa mangingisda at magpapalay, farmers, kung tawagin, fishing industry, farming industry, industrial. So, kaya nung panahon ni Iraq, talaga pinatigil niya yung 4 barrel eh. Dahil alam ni Iraq na ninanakaw lang yung 4 barrel na yun. Yung 4 barrel, mabuti pa, lantaran yun. Kaysa itong confidential fund nito. Hindi na lantaran nito eh. Sinisikreto na ninyo. Para sa ganon, makuha nyo naman ang lihim. Bakit? Meron bang magnanakaw na sabihin niya kanya nanakawin? Hindi, Di syempre. tama yung sinabi ng Diyos nung panahon 1980s, 1990s. Anong sabi niya sa akin? Ang Malacanang ay pugad ng tulisan at magnanakaw. Ayan na, Diyos mismo nagsabi sa akin yan. Bakit sinusumbong sa akin ito ng Diyos? Para magsiyasat ako. So, sa akin pagsisiyasat mula pa noon, totoo pala na ang Malacanang ay pugad ng lahat ng tulisan at magnanakaw. Yun po ayon din sa report ni Kagalang-galang San Miguel sa pastor. Talaga, Tungkol sa Malacanang. inutusan si Kagalang-galang San Miguel na siyasatin ang Malacanang. At anong sabi niya sa akin? Sa loob lang ng ilang sandali. Alam niyo sabi niya sa akin? Ibinubulsa raw ninyo ang pera ng bayan. Di pareho lang. Yung pagbulsa at pagnanakaw, pareho lang. Pag ibinubulsa niyo, inaaksin ninyo ang pera ng bayan. Habang ang mga taong bayan ay naghihirap. Ngayon, bakit sinusumog sa akin ng ama itong bagay na ito? Para ako ay magsalita din naman. Dahil kung di ako magsalita, Yun po sinabi ni Propeta Isaias. Saan po ba natin? 58:1. Isaias Kapitulo 58, talatang 1. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sambahayan ni Bongbong Marcos ang kanilang mga kasalanan. Parang ganon. Kaya itong sambayan ng Bongbong Marcos, bilang presidente, nagpasa na ako sa iyo Facebook, Kagalang-galang, at alam ko kung sino ang nagsishare sa iyo. Si Net Jimenez, sinasabi niya sa akin ay pinapasa niya yung Facebook ko sa iyo. At palagay ko pinag-aralan mo na yan. Dahil nung hamunin ko si Presidente Donald Trump. Hindi. Si Presidente Duterte na mag-usap kami tungkol sa mga bagay nito, hindi niya ako pinaunlakan. Binadaan ko sa Facebook dahil di naman kami makalapit sa Malacanang. Kasi po ang katotohanan kaya hindi naniwala si Duterte. Ayaw niya lumapit sa ilaw kasi mabubulgar din yung kanyang mga masamang gawa. Yung nga dapat na usapan namin dahil alam kong matapang siya. Akala ko yung tapang niya ay manatili dahil ang sabi niya, if you destroy the youth of my country, I will kill you. Sabi ni Duterte. Kaya akala ko mapagkatiwalaan na siya. Dahil yung mga salita niya ngayon, yan ang gusto ng Diyos na ipagtanggol mo ang bayan mo. Eh siya pala yung tunay na destroyer eh. So, lumilitaw ngayon na nilabon niya yung salita niya. At ang narinig kong sinalita niya sa uli, gusto na niya sa impyerno. Ayaw na niya sa langit. Wala raw kasi Dahil walang pakinabang sa langit. sa langit. Bakit? Dahil serbisyo, totoo. Serbisyo, walang bayan. Kamukha ko, naglilingkod ako ng batas ng langit.
utos ng langit. Naglilingkod ako sa bayan, walang sweldo. Nagliligtas ako ng tao, walang sweldo. Nangangaral ako sa mga tao, walang sweldo. Kahit yung seniors ng pastor, kahit singkunduling, wala pang tinanggap. 84 years old na po ang pastor. Mukha yung senior citizen ko. Bakit? Wala ko natanggap eh. Ilang beses na ako na-sensor dito. After 3 years po na nag-apply sa senior, pagbalik namin, pinag-a-apply ulit siya. Anong klaseng kalokohan po ba yan? Kagalang-galang na presidente. Kaya, kagalang-galang na presidente, alam ko matalino ka. Alam ko yung mga salita mo, may paninindigan ka para sa bayan. Kaya gusto ko ngayon na gawin mo yung mga sinasalita mo. Ang nagustuhan ko po kasi sa sinabi niya, pangarap mo, pangarap ko rin. Oh, yan, ang maganda. Dahil ang pangarap ko at pangarap niya magkaisa. Ano kasi yung pangarap ko? Tulungan ng bayan, iligtas ang bayan. Kaya ginagawa ko na yun. Since 1974, Mr. President. Kagalang-galang na presidente, ang pangarap ko Marami po. na akong niligtas na tao, marami na akong binago na tao, at marami na akong naaralan na tao. Kaya lang, sabihin ko sa iyo totoo, yung iba talaga matitigas ang ulo. Pero yung mababait, yan, kasama ko sila ngayon na naglilingkod sa Diyos. Kaya ngayon, itong paglilingkod namin na ito sa bayan, walang sweldo, Mr. President. Hindi kami naghahangad ng pera. Yiling lang po ako sa kagalang-galang na presidente. Mahal na Pangulong Presidente Bongbong Marcos, inihiling ko po sa inyo kagalang-galang na sana po ay tulungan ninyo yung tunay na pananampalataya na ginagabayan ng mga banal na espiritu. Alisin nyo na po yung mga pananampalatayang peke na namemera sa taong bayan. Yan lamang po, kagalang-galang. Talaga, tungkulin mo yan, Mr. President, na ayusin mo ang iyong termino. Dahil alam ko, 6 years ka lang eh. Sana, magkamit ka pa na 6 years pa. Para sa ganon, matapos mo ang iyong tungkulin. Alam kong matalino ka. Sana ang iyong katalinuhan ay maggamit sa wasto. Dahil sabihin ko sa iyo, isang istorya na naman ha. Doon sa Isayas, yung pagkakasakit ni Ezekias. 38. Isayas. Pagkakasakit at pasasalamat ni Ezekias. Alright. Tandaan mo to, Isaiah 38. Mr. President, ito ay inilagay sa Biblia dahil sa isang pangulo o presidente ng bayan na si Ezekias ay matanda na at mamamatay na. At ano ang sabi ng Diyos sa pamagitan ni Isaias na propeta? Dahil sino nag-deliver na salita ng Diyos kay Ezekias? Hindi ba si Isaias? Si Basahin. Ng mga araw na yaon ay may sakit na kamamatay si Ezekias. At si Isaias na propeta na anak ni Amos ay naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon. So pinatutunayan niya na sinabi ng Panginoon sa kanya na puntaan mo si Ezekias dahil mamamatay na yan. Dahil hindi pa niya naayos ang kanyang bayan. Nagulo-gulo, gusot-gusot, pagnanakaw, panululisan, mamamatay na. Anong resulta? Pag siya'y mamatay at di naayos ang kanyang bayan, tandaan mo, Mr. President, impyerno abutin niya dahil tungkulin niya yan na pamahalaan ng kanyang bayan. At ito po ay magsisilbing babala sa lahat po ng mga namumuno sa bayan na kung hindi nyo po ayusin yung mga pamamahala, impyerno raw po ang Talaga, po ninyo. tungkulin niyo yan, Mr. President. Hinangad niyo na pamahalaan niyo mga anak ng Diyos. Tayo lahat ay anak ng Diyos. Tandaan nyo pamahalaan nyo ang mga anak ng Diyos na ganyan na paraan. Ayusin mo yan, Mr. President. Ito Sinabi po. ko sa inyo. Ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo ang iyong sangbahayan. O, Ano po see? yung sangbahayan? Kababayan. Bayan. Yung kanyang sinasabuban na bayan. Ayusin mo. Bakit? Dahil ikaw ay mamatay at hindi mabubuhay. Sabi niya, di ba? Situloy mo.
sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi mabubuhay. O ibig sabihin, may katandaan na kayo at malapit na kayong isurrender ang buhay nyo dahil palaos na kayo. Tandaan nyo, habang bata pa kayo, gawin na ninyo, matuwid ang iyong tungkulin para meron kayong papalain sa karyang langit. Sige, tuloy mo. Nang magkagayi pinihit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. O sige, hindi na punta sa simbahan, doon lang sa dingding ng bahay niya, o sulok ng bahay niya, doon siya nagdasal. Si Duterte po ay nagpunta sa, di ba, pinakita na ako sa inyo yung nag-usap si Duterte at si Eduardo Manalo. Okay, mayroon bang Diyos dyan kay Eduardo Manalo naman? Kaya nga po, di ba, ang sabi niya, ang linaw na sinabi niya, mas gusto raw niya sa impyerno, ayaw daw niya sa langit, at wala raw pakinabang. Si Eduardo Manalo ba'y sugo ng Diyos at alam niya ang iwagan ng buhay? So, ibig sabihin po ba, yung po ba yung tinuro sa kanya? Dito sis, yan ang sinuro ni Eduardo na magnakaw ka na. Dahil mas maganda pang magkaroon ka ng pera kaysa mamatay ka na wala kang pera. Parang ganon. Gaya si Eduardo Manalo, mayaman na dahil sa panunulisan. Ginagamit niya ang pangalan ng Diyos sa panunulisan ng pera sa tao. At ginaya mo naman, Mr. Duterte. Di po ba yun ang nilapitan yung relihiyon? Alright. Paano ngayon kita? Pagalang-galang na Duterte. Nakausap mo ba ang Diyos doon sa harapan ni Eduardo Manalo. Eduardo Manalo. At ang, Naipakilala ba ni Eduardo Manalo ang Diyos? at ang spiritual advisor po ni Duterte, si Kibuloy. Alright. Si Kibuloy ba ay ipinakilala niya sa iyo ang Diyos? Kahit na si Manalo. Noon pa, inamon na kita, Mr. President. Ipakikilala ko ang Diyos sa iyo para katulong natin sa pagpapalaganap ng kapayapaan dito sa ibabaw ng lupa. Hindi po kasi tayo kilala at hindi tayo tanyag, kaya hindi tayo pinansin. Ganun nga. Binabaliwala nila tayo dahil tayo mahirap lang. Kamukha ng ginawa na Jesus. Binabaliwala nila Jesus dahil walang pinag-aralan na tao at siya'y mahirap lamang. Kaya ang mga hirap ba baliwala sa inyo, kaya pala pinapatay niyo ang mga mahirap dahil sa baksin. So, mahirap nga po, pero mayaman naman sa pananampalataya sa Diyos. Hindi ba niyo alam na mga mahirap, sabi ni Santiago, ay pinili ng Diyos Upang maging mayaman. upang maging mayaman sa pananampalataya at tagapagmana ng kaharian na hinanda Yan po ng ang Diyos. hindi Wala nila pa alam. Hindi niyo alam kasi yan dahil hindi kayo nagbabasa ng Biblia Kaya tama po pala sinabi ng Panginoon Jesucristo na inyong sinasalang lamok at inyong nilulunok ang kamelyo. Talaga. Anong kabilyo? Mayayaman lang ang tinatanggap nyo. Di po ba si salita. Eduardo Manalo super bilyonaryo? O, kaya- Si Kibuloy super bilyonaryo din. Kaya yun ang kinikilala niya. Kaya Pero kinikil- tayo may hirap, hindi nila tayo pinapansin. Yan ang pagkakamali nyo, Mr. President. Nga binabaliwala nyo mahirap na gaya ni Jesucristo, isang mahirap lamang. At siya ang naging hari ng mga hari at binigay sa Diyos sa kanya ng pamamahala So, sa ibig lahat sabihin po ng mga pala, tao. Yung natutunan na yun ni Duterte na mas gusto rin niya sa impyerno kaysa sa langit, wala rin pakinabang sa So langit. ngayon, Yun pala natutunan nila sa mga pinuntahan kahit na niya. hindi ko kikilalanin na advisor pero nag-a-advise ako sa inyo ngayon. Kahit na sino sa inyo. Na Kayong mamumuno. nasa gobyerno. Kayong nasa simbahan o relihiyon. Ako ngayon, advisor ninyo. Tandaan nyo ha. Nagpe-presenta na ako kahit na wala akong sweldo. Pinapayuhan ko na kayo at pinangangaralan na kayo'y magbago na. Dahil dito, sinabi ng Diyos sa akin na ipakilala mo ko sa kanila. Sabi, upang wala na sila may dadahilan pa sa kanilang kasalanan. So, ngayon, kaya ipakilala ko sa inyo ang Diyos Ako mismo, taong mahirap. Ang simbahan namin, dampalag ito ha. Tandaan nyo. Pero itong gustong-gusto ni Jesus, alam nyo kung bakit? Dahil doon sa sinilang, sa sabsaban na mahayop. Hari ng mga hari.
isinilang sa isang abang tahanan. Alright. Tama yung hula ni Daniel nung panahon ni Haring Nebuchadnezzar. Nababaguhin ng Diyos ang panahon dahil nung unang panahon, puro mayayaman ang hari. Bakit naging mahirap na ang hari ng mga hari na siyang si Jesus? Dahil natupad yung sinabi sa hula ni Daniel sa panaginip ni Haring Nebuchadnezzar na napakayaman. Tandaan nyo sa Babylonia na pinahiwatig ng Diyos sa kanya ang pagbabago ng panahon. Kaya ngayon, yung pagbabago ng panahon, yung mayayaman, yuyuko sila sa mahirap, kagaya ni Jesus. Alright. Ngayon, sa panahon natin, siya pa rin, mahirap pa rin ang pinili ng Diyos upang maging tahanan niya at tirahan. Tumira siya sa dampa na tahanan ng mga mahirap. At ngayon, hindi nyo kilalanin ito. Hindi nyo i-consider na ito'y totoo. Yung panaginip ba ni Nebuchadnezzar, hindi totoo. Pinatunayan ni Daniel na totoo yung panaginip ni Nebuchadnezzar. Dahil pag hindi totoo ang hula, papatay niya yung mga hula. Yan ang sabi ni Nebuchadnezzar. Gagawin, basurahan ng taihan, inidoro ang kanilang bahay, dumihan lang. Pag hindi tumama ang hula, kaya tumama ang hula ni Daniel, kaya si Daniel ay binigyan ng mataas sa posisyon sa gobyerno. Kagaya rin ni Jose, anak ni Jacob. Yung hula niya doon sa 7 bakang payak at 7 bakang mataba na panaginip ni Haring. Yung hari ng Babylonia ay Egypto. At natupad yung panaginip dahil sa hula ni Jose. Kaya si Jose binigyan ng mataas sa posisyon sa gobyerno bilang awan o reward dahil nagkatotoo lang ang kanyang hula. Ngayon naman, yung hula naman ngayon ni Daniel ang pupunta natin. Naniwala si Sidikias. Tanda nyo ha? Kaya si Sidikias ay umiyak. Tuloy mo. Dahil naniniwala ang mga hari sa mga hula. Dahil hula pa nung panahon ni Daniel, nagkatotoo lahat ng mga hula, kahit na yung mga hula ni Elias, na totoo lahat yung mga hula. Kaya naniniwala si Ezekias na ang hula ay totoo. Tuloy mo. Nang magkagay, pinit ni Ezekias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon at nagsabi, "Idinadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan at may dalisay na puso at gumawa ng mabuti sa iyong paningin." At si Ezekias ay umiyak ng di kawasa. O, kita na. Hari, Ezekias, umiyak na di kawasa dahil pinaniwala niya yung hula ni Daniel. Dahil yung mga hula, mula pa nung panahon una, nagaganap, natutupad. Dahil yung mga manghula ay spiritual people yan na Ginagamit ng Diyos. Kaya naniniwala siya dahil nagbabasa siya ng Biblia. Alright, so, ano nangyari? Nung umiyak siya, Nang magkagay, dumating ang salita ng Panginoon kay Isaias na nagsasabi, "Ikaw ay yumaon." Alam niyo yung dumating ng salita ng Diyos? Talagang ginagabayan ng Diyos si Isaias. Kaya dumating na naman yung sagot sa dasal ni Ezekias. Ano ang sagot sa dasal ni Ezekias? Tuloy mo. "Ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ezekias, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ni David, na iyong magulang, aking dininig ang iyong panalangin, aking nakita ang iyong mga luha. Narito aking idaragdag sa iyong mga karawan
ang 15 taon. O, kita na. Yan ang Diyos nagdaragdag ng buhay sa mga taong humihingi ng karagdagan buhay. Matanda na, may sakit na, ikamamatay. Pero bakit gumaling? Salita lang ng Diyos sa bibig ni Isaias, naragdagan ng kanyang buhay. So, itong mga hiwaga ito ng Biblia na hindi nyo pinaniwalaan, Mr. President. Kaya habang buhay ka pa, gawin mo na ang tungkulin mo sa bayan. Ayusin mo ang iyong bayan. Para kung mamatay ka, halimbawa, at namating ang iyong kamatayan, diretso ka sa langit. Kagaya na sinabi ni Sidikias. Ako'y malinis at tapat ang puso kong naglilingkod sa bayan. Parang ganon. Para bang si Irap ba? Para bang si Magsaysay ba? Tapat na naglingkod sa bayan. Pero siya'y pinatay ng taong. Dahil nilagyan ng paputok yung eroplano at sumabog sa ere. At si Magsaysay ay namatay. Alright. Alam nyo kung sino yon nagpasabog sa ere? Walang nakakalam. Diyos ang nakakalam kung sino yun nagpasabog sa eroplano ni Magsaysay. Tandaan nyo. Dahil mula pa noon, ako'y nagsisiyasat. Ito ang sabi ng Diyos. Mayroon bang lihim na hindi ko makikita siya? Dahil ang lakad ng tao ay nasa harap ng mata ng Panginoon at pinapatag niya lahat ng mga bagay. Alright. Bakit hindi yun nausig? Ito naglagay ng time bomb sa aeroplano ni Magsaysay. Tapat sa bayan yan. Yun nga pong ginagawa ngayon. Yung lahat ng tapat, nagiging traidor, at nagiging kalaban nila. Hindi ba nyo alam na ang sindikato ay laban doon sa nagtitip ng kanilang sindikato? Kung sino nagre-report sa batas ang kanilang sindikato, ang pangalan nila sa kanila ay taksil. Dahil meron silang modus na huwag pagtaksilan. Pag magtaksil ang sinuman, papatayin yan. Yan ang sindikato. Pinapalabas pa ninyo dyan sa mga pelikula eh. Yan ba eh? Totoo? Totoo yan. Na ginaganap na ng gobyerno noon pa. Pinapatay niya yung mga taong nagsusumbong sa kanilang sindikato. Kamukha ni Angelo Reyes. Tandaan nyo ha. Sino si Angelo Reyes? Nandito po ang kaluluwa ni General Angelo Reyes. Alalahanin nyo, nandito si Angelo Reyes. Sa akin, gusto niyang hiyayag ang lihim na hindi nyo natuklasan. Sino maniwala rito? Lumapit kayo para pag-usapan natin. Ang Angelo Reyes naghahanap ng katarungan. Tandaan nyo, dahil sinabi niya sa akin, hindi ako nagbigti. Pinapatay ako. O sino nagpapatay? Sinabi niya sa akin, pinapatay ako ni Gloria. Kita na, sino nakakalam dito? Pinalitaw niyo sa news na siya ay may baril sa kamay at nakabulagta. Nagpakamatay. Nagbigti, sabi ninyo sa news. Kasapakat pala itong mga newscaster. Siguro nasuulan yung mga newscaster na ganun ang i-publish nila sa TV na nagpakamatay si Angelo Reyes. Hindi naman. Dahil si Angelo Reyes, alam niya ang sindikato na ginagawa ni Gloria. Nakita po sa investigasyon, wala namang pulbura yung kamay. Natanda na nagbaril So, siya. ang Malacanang ay talaga sinungaling talaga. Kasapagat ng mga sindikato. Walang panood. Kamukha yung, Sub 44. Bakit namatay yung Sub 44? Ang gagaling ng mga sundalo. At gano'n lang ang kanilang kamatayan. Kagagawan ng mga general na gahaman sa pera. Bakit? Dahil ano ang hinahabol nila doon? Yung pugante na galing sa ibang bansa na may reward na malaki at yung gusto nilang kunin yung reward, ganyan ang gobyerno. Alam nila kung saan yung mga sindikato, alam nila kung saan yung mga wanted, pero hanggang hindi bitawan ng presidente ang reward,
hindi nila huhulihin. Tandaan nyo yan ang Malacanang. Hanggang walang bitawan na reward, hindi nila huliin yung magnanakaw. Pero alam nila kung saan naroon. Binabantayan nila, pinagbabasdan nila kung saan naroon. Pag binitawan na yung reward, saka pa lang nila huliin. So, mga sundalo kasapakan din. So, ibig sabihin, yung mga tagapagtanggol ng bayan, ano na nangyari sa mga tagapagtanggol ng bayan? For peace and order daw. Wala na mapagkatiwalaan talaga dahil nauso na yung paninindikato ng pera ng bayan. Kaya tama po pala yung sinabi ni Tatay Eduardo na talagang 1977 pa, sinabi sa akin ng Banal na Espiritu, ang politika ay marumi. ang sabi naman po ni Tatay Eduardo, ang gobyerno raw ang tunay na sindikato. O so, nabubulgar na. Ba't hindi huliin si Miranda? Bakit? Hindi nyo kilala, hindi nyo kayang huliin kasi yan Wonder mo yan May kapangyarihan yan Kamukha ni Jesus. Ilang beses nila pinatay. Gusto patayin si Jesus. Napatay ba nila? Hindi na napatay. Hanggang hindi nila dinamanda kay Pilato. Hindi lang mapatay-patay si Jesus. Ilang beses nilang gustong ihulog sa bangin. Akala lang nahulog na sa bangin. Yung pala dumalang sa gitna nila. Bakit? May talipan-pan yun kita nyo? May sa Tagabulag. Tagabulag. Hindi makita kaya na lumalakad Ganon siya. din yung kapangyarihan ni Tatay Eduardo. So, natatakot kayo sa mga anak ng Diyos na may kapangyarihan. So, ano sabi ng Biblia? Hindi ba niyo alam na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa inyo? Sino man gibain ng templo ng Diyos, siya ay igiiba ng Diyos. Sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sabi ni Jesus. Yung lang pong yung nagpagamit sa Diyos yung katawan nila. Pero yung nagpagamit sa demonyo, Wala. Kaya nga sinabi ko sa inyo, may hukuman kayo sa lupa, may hukuman ako sa langit. May hukuman kami sa langit. At ang Diyos ay humuhusga na ngayon. Kaya lang, pinipigilan namin dahil ayaw namin ang tao ay mamatay. Dahil tutuparin niya yung salita niyang papatayin niya lahat ng makasalanan. Kaya pinagtatanggol namin ang Pilipinas. Kami, manampalataya, si Dr. Rizal at ang Panginoon sa Kristo. Ang sabi nila, huwag kayong mabalisa. may maganda pong balita. Narinig ko po sa vlog ni Miss Lady Min. Siya daw at ang Pangulo ay nagkakausap na. At para po ito sa kasaganaan yata ng bayan. Ewan ko po kung ano napapag-usapan po nila. Totoo yun. Dahil yung hawak ni Lidimin na titulo na siya ngayon ang kinukuha ng maraming grupo na manamba o grupo ng tao na nais magkamit ng kasaganaan ay nandyan na, inaayos na nga ni Lidimin So, kung sila nga ang makapagbigay ng kasaganaan, kaya kumukunikta siya sa presidente, paintulot ng presidente, at ingatan ng presidente ang kanyang pangkat. Baka siya naman ay traidorin. Ganun yun. Handa nyo Kaya nga po siguro kailangan ng kagalang-galang na presidente ng isang propeta para yung lahat ng mga gagawin ng kanyang mga kalaban ay maalaman niya. Ganyan naman talaga noong unang panahon. Lahat ng pangulo sa bansa ay may kanya-kanyang propeta. Yung lahat ng mga hari nung panahon nila. Kaya lang, hindi lahat propeta ay sakdal. Tandaan nyo Madalang lang yung sakdal. Kamukha ni Daniel, kamukha ni Isaias, Jeremias. kamukha ni Juan Bautista, kamukha ni Jeremias, Ezekiel. Yan ang mga tapat na alaga ng Diyos. Pero pinagpapatay nila lahat yan dahil ayaw ng tao na may propeta na magre-report sa kanilang mga ginagawang masama. At Kaya pinagpapatay nila ang propeta, lalo na si Jesus. Dahil si Jesus ay manghuhula. Tandaan nyo So, lahat ng manghula, pinapapatay nila
hanggang ngayon, sabi ni Miranda, ikinukulong nila diyan sa ibang bansa ang mga propeta na kinatatakutan nila. Bakit natatakot sila sa mga propeta? Ay, mahayang nga lihim nila eh. So, takot kayo sa Diyos at hinahanap nyo siguro kung sino yung taong gagamitin ng Diyos na manghuhula. Kagaya ni Jesus, siya ay manghuhula. Walang may lilihim sa kanyang paningin. Tandaan nyo ha. Kaya pinatay nila si Jesus dahil binubulgar niya ang lihim sa tao. Baka mabunyag yung kanilang sindikato. Kamukha ngayon, nag-leak lang yung balita. Galit na galit niya kayo doon sa tao. Na konsensya lang yun. Tandaan nyo ha. Nataranta yata silang lahat sa pagkakalik daw ng may taksil daw na nag-leak na mga kalamang sino usapan. taksil talaga? Yung bang nagsumbong o yung isinumbong? Yung isinumbong. Yung nagsumbong, taksil lang sa sama nila. Pero yung isinumbong, taksil sa bayan. Ay, sino po yung mas karumal-dumal sa harap ng Panginoon? Narinig nyo, sinabi ko tungkol kay yung gumamot kay Pablo. Ananias, Si Ananias. ano sabi ni Pedro? Hindi ka nagsinungaling sa Diyos, kundi hindi ka nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Alright, kaya ngayon, kayong mga senador, congressman, kung magsinungaling kayo sa tao, nagsinungaling kayo sa Diyos. Tandaan nyo ha. Eh, baka maubos sila lahat. So, binalaan ko na kayo eh. Kung yung alagan niya, si Ananias. pinatay niya, kayo pa. Walang sinisino ng Diyos, tandaan nyo. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, bilang payo sa inyo, magbago na kayo. Huwag na yung gawin, yung ugali yung una. Alisin na ninyo yun. Para patawarin kayo ng Diyos. Sinabi ko sa inyo, kahit na makapal pa sa mukha nyo ang kasalanan nyo, patatawarin kayo ng Diyos. Dahil ang Diyos ay mapagpatawad. Pero kung di nyo magsisi, papatay kayo talaga. Eh, siya po yung apoy na namumugnaw sa mga taong hindi umibig sa Hindi kanya. na maintindihan niya mamumugnaw. Mamumugnaw, buwang patay talaga. Alright, so, habang may panahon pa, ako ngayon ang advisor ninyo. Kaya pinapayuhan ko kayo na magbago na kayo, magkaisa na tayo ng relihiyon. Ang relihiyon na tinuro ni Jesus ay ito, espiritista. Tandaan nyo ha. San Matthew 4:22. San Juan. Juan Kapitulo 4, talatang 22. Ito ang tinuro ni Jesus na relihiyon, ha? Hindi niya binanggit relihiyon, pero uring pagsamba. Yan ang sinasabi niyong, ano sabi niyo dyan? Kulto. Kulto. Ano meaning kasi ang kulto? Binasa ko na dictionary, ha? Ang kulto ay ito, kind of worship. Kaya nga po, pinagbalaan ko na yung lahat ng reliyong kahapon, natigilan na nila yung mga pangungutya sa mga malilit lang na pananampalataya. Dahil baka hindi nila alam, yung kinukutya nilang pananampalataya, yung pala yung tunay na ginagabayan Talaga. ng ating pong Ang dakilang ama. pananampalataya ni Jesucristo, lalabing dalawa lang sila nagpasimula. Pinatay pa ninyo sila lahat? Noong panahon ng una, yung mga ninuno nyo, sila pumatay dyan. So, yung kasalanan ninuno nyo, pananagutan nyo ngayon. Kagaya na lamang po ng mga banal na espiritu na bumababa rito na sinasabi ng Iglesia ni Cristo na makarumal-dumal daw ng mga espiritu. Baka siya karumal-dumal. Kaya nga po sabi ko sa kanila, binigyan ko rin sila ng babala, huwag na huwag kayong hahatol sa mga banal na espiritu dahil kapag Bakit? Ang banal na espiritu ba'y magnanakaw na kamukha nyo? kamatayan po ang kapalit ng Sabi ni paghatol Jesus, nila sa mga banal na magsalita espiritu. kayo laban sa anak ng tao. Huwag lang kayo magsalita laban sa Espiritu Santo. Kaya sabi niya doon, sumpain nyo ang templo. Huwag niyong sumpain
yung nakaluklok sa templo. Okay na, nandyan sa Biblia. Ito po, Basahin nyo. Mateo Kapitulo 12, talatang 32. At ang sino mang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipapatawad sa kanya. Datapwat, ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi ipapatawad sa kanya, kahit sa sanlibutan ito o maging sa darating. Ay ikaw, Eduardo Manalo, magtigil-tigil ka ng bintang ha. Nasa 10 utos yan. Bawal ang magbibintang. At yung kanya po mga alipores na mga ministro, na mga bayaran niya. Bintanghero kayo talaga. Impyerno kayo. Bawal yung magbibintang. Tanda nyo, bawal ang magsaksi na hindi katotohanan. Kaya nga po pinagparis ko yung pagbaba ng mga masamang espiritu at yung banal na espiritu eh. Napakalaki po ng kaibahan. Hindi na alam yun. Ibig sabihin, wala silang panuri Wala. sa espiritu. Revolto sila eh. Ano po yung sinasabi ni Juan Evangelista, suriin nyo ang bawat espiritu kung sila'y sa Diyos. Wala naman silang panuri. Ayan lang. Bulag sila eh. Ang panuri ay mata na may third eye na sinasabi. May clairvoyance. Kita na. Makikita nyo po yung mga banal na espiritu na At malinis lang ang puso ng tao makakita sa banal na espiritu. Tanda nyo. eto po. Pag hindi kayo malinis na puso, never na makakita kayo ng Diyos. Tanda nyo. Mateo Kapitulo 5, talatang 8. Mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, kaya di makita ang Diyos dahil hindi malilinis ang puso nyo eh. Dahil nabulag kayo sa pera. Ay, ibig sabihin, yung mga pera lang bilyon-bilyon tumapala sa mga mata nila. Talaga. Kaya hindi sila makakita kailanman. Ang bumulag sa kanila ay pera. Bakit po hindi makita yan ng mga mananampalataya na piniperahan lang pala sila? Oh, bulag din mga yan dahil makasalanan din mga yan. Lahat na hindi makakita sa Diyos, makasalanan, tandaan nyo. Yan nyo po makikita yung tunay na pananampalataya na hindi na At meron ng anong tao. sabi ni Kristo? Mapalad ang mga nakakakita, pero mas mapalad ang mga hindi nakakita at sumampalataya. O, tandaan nyo ha. Kahit na hindi mo nakita, basta sinampalatayan mo, yung hindi mo nakita, mas mapalad ka kaysa yung nakakita. At pagkatapos, gumawa siya ng grapal, karumal-dumal, mas mapalad pa yung hindi nakakita kaysa yung nakakita. Tandaan nyo ha. Kaya po sa lahat po ng mga mananampalataya, huwag nyo pong hatulan yung mga may hirap lang na pananampalataya. Dahil baka pala, nasa kanila pala yung gabay ng mga banal na Hindi espiritu. ba sinabi ko, binago ng Diyos ang panahon. Dati-dati, mayayaman ang hari. Ngayon, bakit pulubi yung hari na siya si Jesucristo? Sa panahon po natin ngayon. Dahil yan ang hula ni Daniel na pagbabago ng panahon. Tandaan nyo ha, nabago na nga ang panahon. Ang mahirap ang siyang naghari. At yan ay binitay ninyo. Kaya niya kayong patayin nun eh. Kaya lang, napangako niya na tubusin niya lahat ng mga tao ng panahon niya. Dahil ang Diyos mismo nagsabi, patayin niya mga tao sa langsangero. Ano sabi niya? Ama ko, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya pinakinggan ng Diyos yun. Dasal ni Jesus, na magitan si Jesus, na patawarin lahat ng mga kasalanan. Ganon din ang ginagawa namin. Pinamamagitan namin kayo na sana'y magliwanag na ang inyong mga puso, magliwanag na inyong isip, magliwanag na ang inyong pagkatao para magbago na kayo. Dahil kung di kayo bago, hindi kayo makakarating sa karyan ng langit. Tandaan nyo, yan ang sinabi ni Jesus. Unless a person is born again, he cannot enter the kingdom of heaven. Tandaan nyo Ang ha. sabi po ng Ama sa Levitico Kapitulo 26, talatang 23, at kung sa mga bagay mang ito hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalasang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, at sasaktan ko kayo ng makapito pa Ayan dahil o. sa inyong mga kasalanan. Kaya walang tigil yung pamamarusa eh. Ilan na namamarusa? 4 na prinsipe. Sinabi ko na sa inyo, hindi kayo maniwala niya sa 4 na prinsipe. Nakausap ko na mayan, 1975 pa, sa Hirona, Tarlac. 4 na prinsipe. Kasama namin sa sesyon sa Hirona, Tarlac. At doon kami pinapipirma ng kamatayan ng tao na sa lansero.
Ako'y hindi nagpirma, tandaan nyo. Yun po yung sinasabi ng ama siguro. Hindi ako magdadalawang isip na ipalipol kayo, ibig sabihin, ipalipol kayo, iuutos niya Talaga. sa apat na prinsipe. Apat na prinsipe yung manlilipol. Tandaan nyo. Inistorya ko na sa inyo yan eh. Ang tungkulin ng apat na prinsipe. Yung Socrates, sakit na hindi napapagaling ng mga doktor. Mga salot. Ang COVID. Yan ang hawak ni Prinsipe Socrates. At yung bagyo naman, si Norway. O, marami nang nilampaso na bahay ang bagyo. Yung mga sasakyan lang para lang Paano mabasura. yung bagyo ay lindol ngayon? Gusto nyo mabuwal yung mga condominium nyo dyan sa Manila. Ha? Mag-ingat-ingat kayo. Kaya kami namamagitan. Dahil ayaw namin maghanap yan. Dahil ang dami ng condominium sa buong mundo. Oh, gusto nyo mabuwal lahat yan? Yung nga isang condominium nabuwal na nga. 1990s Humilig ng ganyan Ay diyan pa kayang matataas ba yan? Kaya, itong alam namin, ipinaalam namin sa inyo para matakot na kayo. Dahil diyan kami natatakot na kayo'y mamatay. Tandaan nyo Isang lindol lang, mabuwal na lahat yung condominium nyo na yan na ipagmamalaki nyo. Huwag nawang mangyari Kaya nga po yung bilang spiritual advisor ninyo ngayon, makinig kayo para sa kabubuti lahat ng tao. Kaya nga po Bago na kayo, baguhin na yung style nyo sa gobyerno. Pag nanakaw, panulisan, alisin nyo yan. Dahil yan ang sinabi ng Diyos. Kung di pa kayo magbago sa akin, parurusahan ko kayo na makapito pa dahil sa inyong mga makasalanan. Hindi ka maniwala. Huwag nyo sabihin ng Diyos ay mapagmahal. Mapagmahal ang Diyos sa mga taong umiibig sa Kanya. Dahil yun ang sabi niya, ang tumutupad ng aking mga salita at sinusunod, yan ang umiibig sa akin. So, at ang umiibig sa amin ni Jesus sa akin ay ibigin din ng aking Ama. At kami pa sa Kanya at gagawin namin siyang tahanan tahanan. o templo o rest house. Wala ganun. Tahanan Ang tawag dyan, kapahingaan. At ang sabi ng Diyos sa Biblia, sa Isaias, anong dako ang aking kapahingaan? See? Isaiah 57:15. Hindi. Yung anong dako ng aking kapahingaan? Andiyan sa Isaias yan. Hindi pa nabasa yun. Ano po ba? Huling mensahe na tayo. O sige. Ito po ang ating pong huling mensahe. Pasensya na kayo dahil talaga hindi na ako makabasa ng Biblia. Pero alam ko lang yan. Sinasabi ko, nasa Biblia lang yan. Tandaan nyo Ito po ay para po sa lahat ng mga namumuno na gumagawa ng kasamaan. Ito po ang sinasabi sa inyo ni Propeta Isaias. Isaias Kapitulo 56, talatang 11. Oo, ang mga aso ay matatakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako. Ano yung nagsiliko? Yung batas nila, lumiko sila, lumihis sila sa batas, nagsindikato sila, nagnakaw sila. Yan ang ibig sabihin. Ang mga pastor ay ang mga pinuno sa bayan. Tandaan nyo Bawat isa'y sa kanyang pakinabang. O, kita na. Diyan pa lang sa Biblia. Sinabi na ng Diyos nung una. Di lalo na yung sinabi niya sa akin sa ating kapanahunan, 1990s, ang Malacanang ay pugad ng tulisan na magnanakaw. Sino ang Pangulo nun? Di ba si Gloria? Kaya gusto niya patayin si Gloria. Iniligtas ko lang si Gloria, tandaan nyo. Kung di pa niwala nito, bahala na kayo. Dahil yung tsunami sa India, dyan mismo sa Malacanang yon, iniluhod ko lang na huwag mangyari dahil sa dami ng tao sa paligid ng Malacanang, madamay lahat yun. Tandaan nyo. Ngayon, nung dumating yung Yolanda,
hiniling ko na naman na itigil niya Yolanda. Alam niyo sabi niya sa akin, huwag mo na akong pipigilin ngayon. Dahil sasampulan ko lang ang bayan mong Pilipinas. Alright. So, yung sample, naganap na. Dumating yung audit, sample pa lang yun. Ay kung tunay na, ano kaya mangyari sa bayang Pilipinas? Ay meron po tayong mga malalakas na bagyo talaga na napigilan na talagang kaya raw Marami gunawin na yung bansang natusan na magdasal. Marami nga ang nagdarasal na wag matuloy. Bakit? Dahil sinabi ko sa inyo nung una pang Facebook ko, Philippines is the most Christian country in the world. Tandaan nyo ha. Kaya nandito lahat na maraming Kristiyano sa Pilipinas. Kaya na Kristiyanong alanganin, pinapakinggan niya ang kanilang dalangin. Although, alanganing Kristiyano, pero, at least, kinikilala siya na siya ay Kristiyano at dahil nananamba kay Jesus, naniniwala kay Jesus, kaya Kristiyano sila. Alanganin nga, dahil hindi naman sila sumusunod sa batas, pero naniniwala rin sila na si Kristo ay Diyos at tagapagligtas. Kaya pinakikigyan ng Diyos ang kanilang mga daing. Tandaan nyo yan, ha? Dahil ang sabi po ni kagalang-galang Apostol San Pedro, malaki ang nagagawa na panlangin ng mga taong matuwid at Talaga? sila yung pinakikinggan na ating pong dakilang Ama. At Alright, ito na so, po, yung pong pangalawang huling mensahe. Ito po yung ating pong pangalawang huling mensahe. Ang kabanalan na pag-iingat ng Sabat. Ganito ang sabi ng Panginoon, kayo'y mag-ingat ng kahatulan at magsigawa ng katuwiran, sapagkat ang aking pagliligtas ay malapit ng darating, at ang aking katuwiran ay mahayag. Mapapalad ang taong gumagawa nito, at ang anak ng tao na nangahawak dito, na nangingilin ng Sabat upang huwag napastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng anumang kasamaan. ayan. Pang isang katauhan niya, salita niya na hindi lang pang isang tao. Pangkalahatan po yan, lalong-lalo na po sa mga namumuno ng bayan. Inihalal po kayo ng mga taong bayan dahil ang mga taong bayan po ay umaasa po sa inyo na sila inyong kaawaan, kahabagan Talaga. at paglilingkuran ng taong bayan. Kaya lang, nung sinabi ng Diyos sa mga bagay nito, 1977 pa, sinabi ng Diyos sa akin, doon sa Mangga, Kapas, Tarlac. Sesyon namin yon, anniversary ng Kapas, Tarlac. At doon niya sinabi, ang politika ay marumi. Ngayon, ng 1990s, anong sabi niya? 1990s, Ito lang po itong nakaraang... ang Malacanang ay pugad ng tulisan at magnanakaw. At ang sabi naman po ng ama, nung bumaba naman siya, anak, walang nagbago kahit isa, wala. So, inahanap ng Diyos ang pagbabago ninyo. Malinaw ha? Yung salitang yun, pagbabago ang kailangan niya. Dahil kung di pa tayo magbago, baka tapusin niya tayo lahat. Kaya lang, sinabi ko sa inyo, may nagdidepensa sa inyo. May Kaya, nagdidepensa sa mga bagay na sakunan na darsig. Marami humihiling na wag nawang mangyari. At kung hindi natuloy ang hula, siguradong ang kahilingan nila ay natupad. Tandaan nyo ha. Pero kung natupad ang hula, hindi pinakinggan ng Diyos ang kanilang daing. Tandaan siguro nyo. po, baka hinihintay pa ng ama na mangyari yung sinabi ni Propeta Moises na magtipon-tipon yung lahat ng mga tao, lahat ng mga bansa upang siya bumaba at iparinig ang kanyang tinig sa sangkatauhan para ang lahat ng mga tao ay wala nang maidahilan pa sa kanilang mga kasalanan. Sinabi ko na yan. Pagpapatay sila ng Diyos, wala na sang... Sinabi ko na yan. Pero, naniwala ba sila? Hindi sila niniwala kaya ganyan. Nagmamaktol sila. Matigas ang ulo. Pero pag fake news, ang bilis nilang maniwala. Tanda nyo ha. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy po na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan,
pagluwalhati, pasasalamat at paggalang ay ating pong tinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa lahat ng mga banal na Espiritu at sa lahat po ng mga doktor ng kalangitan, sa lahat ng mga arkangheles ng kalangitan at sa lahat ng mga dioses ng kalawakan. Papuri, pasasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa inyong mga makapangyarihang pangalan, mga kagalang-galang. Maraming salamat po at sa lahat po ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Maraming salamat po sa inyong lahat.